Ayan, so happy Lord's Day po sa ating lahat. This spoken word poetry is all about the second coming of the Lord. At ito din po ay para doon sa mga taong nais kamustahin yung pananampalataya nila. Kung kinakaya pa ba, o baka naman pasuko na. Mayroon akong katanungan na sa tanong ko'y aking pinagtuunan ng pansin. At yun ay ang tanong na, gaano nga ba tayo kahanda sa kanyang muling pagdating? Kaya ang tanong to, ay pinamagitan ko po, redeeming the time. Amen. Kapatid, kamusta ang pananampalataya mo? Hanggang ngayon ba wala ka pa ding nagagawa para kay Kristo? O baka naman isa tayo sa mga miyembro na kahit mga gitara o miski mga piano ay hindi pa nadadampian ng mga daliri mo. O baka naman isa ka sa mga Kristiyano na hanggang ngayon ay wala pa ding nadadalang kaluluwa para kay Kristo. Kapatid, ano na bang nagawa natin? Kamusta ang pagmiministeryo? Kagaanan pa ba o baka naman pabigat na sa'yo? Nakangingiti ka pa din ba habang ginagawa ito o baka naman mas lamang na ang pagre-reklamo? Kesyo, ang dami namang miyembro, bakit ako yung gumagawa nito? Ang dami namang gawain sa school, sa bahay, pati ba naman dito, kapatid? Hinay-hinay lang sa pagre-reklamo. Mamaya niyan, matindi ang Diyos sa'yo at kunin ko na lang dito, bigla sa mundo. Biro lang, kapatid, pero ito ang seryoso. Ito ang tanging tanong ko sa'yo. Kailan ka pa ba maglilingkod ng totoo? Nakatatawa ang mga sagutang ganito sa kana kapag matanda na ako. Teka, ano bang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 12 verse 1 to 2? Remember now the Creator in the days of the youth. Will the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Alalahanin mo rin naman ang inyong may lalang, ang naglalang sa iyo sa karawan ng iyong kabataan. Para sa mga miyembro at lalo na sa mga bisitang naririto, ang paglilingkod ay may tamang simula. Hindi bukas at hindi rin naman mamaya, kundi ngayon mismo kung kailan mo tinanggap si Jesucristo. Kung kailan mo siya kinilala at kung kailan mo siya pinaupo dyan sa puso mo, yan ang tamang simula ng iyong paglilingkod. Hindi naman sa minamadali kita at hindi rin naman sa minamadali ka ng Ama. Ang amin lang naman na nais ipaalala na ang kanyang pagbabalik ay nalalapit na. Kaya't ang panahon ay atin ng samantalahin at huwag nang sayangin. Hanggat maaga pa, tayo na't magpagamit at siya na'y purihin. Because Christians without Christ is nothing. Bawat segundo, minuto at oras na siyang maaaring masayang ay atin nang gamitin ng wais para sa kanyang kapurihan. Dahil simula pa nang hindi pa tayo nabubuhay, siya na ay pinako sa krus ng Kalbaryo at namatay upang ipamalas sa kanyang walang hanggang pagmamahal. On John 3:16, for God so loved the world. Oo, hindi maiiwasan na sa ating paglalakad ay maraming hadlang na sa bawat pagod kailangan ng pahinga. Humahanap ng kalinga sa mga pagkakataong ramdam mong mag-isa ka, nasasakal sa dami ng responsibilidad, nananamlay sa bigat ng nararamdaman, at nananawa sa paulit-ulit na ikot ng buhay. Hindi alintana ang lahat ng yan, lalo na kung meron tayong Diyos na kinakapitan. Meron tayong Diyos na sinasandalan. At higit sa lahat, meron tayong Diyos na iniiyakan. Na sa bawat agulgol at sa bawat buhay na pumapatak mula sa iyong mga mata, ang Diyos ay handang magmistulang panyo upang punasan ang iyong mga luha. At sabihin ng katagang anak, tumahan ka. Tahan na, sapagkat ako ay nandito na. Sa napakaraming dahilan para sumuko ka, katapat nito ang isang dahilan para magpatuloy ka. At yun ay ang tanggapin mo siya. Mahirap kung nauubos ang ating oras sa panonood ng kung ano-ano. Being blinks, army, and blooms, hindi niya naman ito, sa kanyang pagbabalik, hindi niya naman itatanong kung sinong bias mo sa bini. Kundi ang tanong niya, kapatid, ano na ang nagawa mo para sa akin? Ano na bang nagawa natin para sa Panginoon? Palaisipan at taratuhin natin isang hamon. Kapatid, samantalahin na natin ang panahon, hindi ngayon ang oras para baliwalain mo siya. Hindi ngayon ang panahon para humilata ka. Hanggat may pagkakataon, kumilos ka na. Para at the end of the time, sa lahat ng mga tanong niya, asahan mong may maisasagot ka. Dahil alam mong may ginawa ka. Palagi nating tatandaan kung sino man o ano bang mga bagay ang unahin natin kaysa sa Kanya. Yan na ang sinasamba natin at hindi ang Diyos Ama. On 1 Corinthians 10:14, wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.
Kaya tayo maging mapagbantay na baka akala natin malakas na tayo. Pero ang hindi natin alam, tayo na pala ang natutukso. Muli kapatid, kamusta na ba ang pananampalataya mo? Baka naman mas lamang na ang bini mo kaysa sa meditation. Baka naman mas tinatangkilik mo na yan kaysa sa ating Panginoon. Panginoon. Masakit ang katotohanan, ngunit ito ang totoo, na mas nauuna natin ang ibang mga bagay at pinipiling ihuli sa Jesucristo. Mga minamahal, mayroon akong tanong, gaano tayo nakasisigurado na langit ang ating patutunguhan? Gaano tayo nakatitiyak na ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Dahil kung hindi pa, ngayon ang tamang oras para kumilos ka. Ngayon ang oras para tanggapin na natin siya, sapagat kung ang iyong pangalan ay hindi niya matagpuan sa aklat ng buhay, asahan natin ang bagsak mo ay sa impyerno, kung saan mayroong walang hanggang kamatayan at may walang hanggang kaparusahan. Remember, on Revelation chapter 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Impyerno. Ito ang lugar kung saan nababalot ng kasalanan. Ito yung lugar na kahit gusto mo nang mamatay, hindi ka mamatay-matay. Ito yung lugar na sobrang nakabibingi ang kapaligiran dahil sa walang humpay na iyakan at sigawan. Ito yung lugar na panay hinagpis sa puot ang natatandaan. Ito yung lugar kung saan ang iyong mga luha ay hindi na mapigilan dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman. Ilang beses ka mang sumigaw, wala nang Diyos na makikinig sa'yo. Ilang beses mo mang itaas ang iyong mga kamay, wala nang Diyos na tutulong sa'yo. Dahil kung ikaw man ay sa impyerno, iyon ay kagustuhan mo. At yun ay kasalanan mo. Dahil pinili mong baliwalain sa Jesucristo. Ngayong nabubuhay tayo, ilang pagkakataon na bang binigay ng Diyos sa'yo? Ilang chance na bang paulit-ulit na sinayang mo? Kapatid, hindi pa naman huli ang lahat. Lahat ng tao hindi ka dapat-dapat, pero maniwala ka, maaari kang maging sapat. Muli, sa lahat ng nandirito, isa lang naman po ang katagalan nais kong iwan sa inyo. On Colossians chapter 4 verse 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Muli, magsilakad kayo ng may karunungan sa nangas sa labas na inyong samantalahin ng panahon. Muli ako nga po pala, Sister Mariela, isang mahatang naglalayag at patuloy na nagtitiwala sa katagang ang Diyos kahit kailan hindi tayo iiwan. Hindi pababayaan man. Basta kapatid, magtiwala ka lang. Amen.